Kung magkakaroon po ng special session ng Kongreso, tiniyak ni Senator Joel Villanueva ang kanyang pagdalo. Ang hindi pa matiyak ay kung kaninong grupo siya aanib. Nakatutok si Darlene Kai. Hindi po ito panahon ng kampihan. Bahagi ito ng video message ni Senador Joel Villanueva na ipinalabas sa worship service kanina ng Jesus is Lord Church. Siniguro ni Villanueva, dadalo siya kung magkakaroon man ng special session ang Kongreso. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kabilang si Villanueva sa mga miyembro ng Cayetano Bloc na hindi na dumalo sa anumang sesyon ng Senado mula nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada noong June 1. Nakasinediye adjournment ang Kongreso, pero nais ng bagong Senate majority na magsagawa ng special session kung hihilingin din ng Malacanang, lalo't may mga panukalang batas na kailangang maipasa. Ayon kay Villanueva, naiipit din ang mga empleyado ng Senado. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Kung matuloy ang special session, sabi ni Senador Ping Lacson, dapat present lahat ng senador para maplansya na rin ang issue ng Senate leadership. Hindi niya masabi kung aanib sa mayorya si Villanueva. I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel na kinoconsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o sasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President. Si Senador Alan Peter Cayetano, sinabi nitong Biyernes sa Facebook Live na nagkausap na sila ni Villanueva pero wala siyang ibinigay na detalye. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. Sakaling matuloy ang special session at magkabotohan para sa bagong Senate President, handa kaya ang Gatchalian Bloc sa senaryo na ginawa noon ni Cayetano sa Kamara? Pag halimbawa nag-special session, naisip ko lang, nag-i-insist po kasi si Senator Alan Cayetano na siya pa rin ng Senate President. Yes. So pag nag-special session, baka mag-agawan sa podium. Yun nga yung ugly, kaya iniiwasan din natin. Capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader ng Senado ngayon. Pero Huwag naman sana kasi lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya o siguro yung ilan sa kanya mga kasama. Maski sabihin niya ipagsigawan niya sa buong mundo, ako yung Senate President, wala namang sumusunod sa kanya. Napansin ninyo, tahimik na rin yung mga ibang nilang kasama eh. Yung mga dating maiingay din na kasabay niya. Ngayon wala na rin comment eh. So na-realize din nila siguro yung reality na tapos na yung boxing. Huwag nating i-underestimate kasi capable yung tao na yan na gumawa na maski anong gulo. No, he doesn't care about the institution, he only cares about himself. Panawagan ni Lacson kay Cayetano, huwag manggulo. No? Maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung piglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, huwag sa Facebook. sinusubukan pa ng GMA News sa kunin ang panig ni Cayetano sa mga pahayag ni Lacson. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Suportado ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio ang sinasabing balak na paghahabla muli ng Pilipinas laban sa China sa gitna ng patuloy na agawan sa Bajo de Masinloc. Narito ang aking pagtutok. Banned ngayon sa China at mga teritoryo nito si Defense Secretary Gilbert Chodoro, pati ang kanyang asawa at anak. Ayon sa anunsyo ng Chinese Foreign Ministry nitong Huwebes, dahil yan sa anila'y irresponsable niyang pahayag kontra sa China at pagsasabotahayaan nila sa relasyon ng dalawang bansa. Pumalag na rito si Chodoro, pati mga ahensya ng gobyerno at mamabatas. Para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat tapatan ng Pilipinas ang pagbaban ng China. Well, dapat tit for tat yan. We also declare non person non grata yung
counterpart ni Teodoro sa China. If we don't retaliate to the same level, talagang gagawin nila. They'll move to the next level. Ganito rin ang paninindigan ni Carpio sa matagal na niyang isinusulong ng muling paghahain ng arbitration case laban sa China. Isa si Carpio sa mga nasa likod ng arbitration case na naipanalo ng Pilipinas noong 2016. Pinawalang bisa ng ruling ang 9-dash line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Hindi kinikilala ng China ang ruling. Kahapon sinabi ni maritime expert na si Dr. J. Batumbakal na pinag-aaralan ng gobyerno ang panibagong paghahabla at sila sa akadim ang nagbigay ng mga pag-aaral at rekomendasyon. Gaya sa naunang arbitration case, Baho de Masinloc ulit ang isa sa ugat ay sinusulong ng kaso dahil sa napaulot ng floating platform doon ng China. Naniniwala si Carpio na panimula lang yan ng mas malaking mga istruktura tulad ng ginawa sa mga bahurang ay artificial islands at military bases na. This one is a prelude already. What they did in Fiery Cross Reef and in Ship Reef is they're doing now in Scarborough Shoal. If it's a common fishing ground, all the parties involved must decide how it will be, how fishing can be made sustainable. Para kay Carpio, kung hindi man natin matatapatan ang lakas ng kanilang militar, kailangang nasa panig natin ang batas at suporta ng international community. Bagay na makakamit kapag muling pumanig sa Pilipinas ang arbitral tribunal. Ngayon, we have to pile on because that's our only weapon now. Yes. If we just say na wala naman nangyayari, well, that's a statement that does not appreciate what's happening there. Sa ngayon, sinisiga pa ng GMA News na makuhang panig ng palasyo kaugnay sa balak na ikalawang arbitration case. Ayon sa National Maritime Council, patuloy nilang minomonitor ang aktibidad ng China sa paligid ng Baho de Masinloc. Anila, nakadepende sa ebidensya at assessment ng mga kinaukulang ahensya ang pagtugon ng gobyerno at kasama dyan ang pagsasampa ng legal na kaso kung kinakailangan.